Uh, Salawat, good morning sa akon mga pinalangga nga mga viewers out there. So magsiling ka kuno palangga or beloved amo na siya mo. So nga ginapalangga tang aton nga audience. May libro ko sa una nga nabasa nga para madula among imong stage fright or simpre damo sa nahadlok maghambal sa tunga sa public or public speaking. So una nahadlok ako maghambal sa tunga, may fear tabala ng stage fright na tawag. So may libro ako nabasahan nga authored by Dale Carnegie. Ang title sa libro, How to Win Friends and Influence People. Siling niya, be true to yourself. Palanggaon mo ang imong audience. That is one way nga madula among imo kahadlok nga maghambal in front. So in like manner, akon man ginailog. Kaysa una, for me siguro naka-develop sa akon public speaking. Amo na ang I hate to say this, I am ashamed to say this, but since 1985 to 1990 na-expose ako sa debate sa plaza sang Bacolod. It's all about Bible topics. So siguro ginakabig ko ato nga mo tong main factor nga somehow naka-develop sa akon nga public speaking skills. Kaya doon na-enhance sa akon nga reasoning power. Of course, kung nagadibati ka, nagadipinsa ka sa imo nga rason. So, amo na, doon na hanas bala, doon na practice ang speaking skills naton. So, amo na nga along with that nabasahan ko sa libro nga palanggaon ta ang aton nga audience kay isa na ka motivation nga madula ang kahadlok dapat natural. Ask yourself nga aara ka sa tunga because you have something nga ihatag sa imo audience nga ila mapuslan nga ibutang mo sa imo nga mind nga tungod palangga mo sila, ginahambal mo ang mga bagay-bagay nga para sa ila kayuhan. So kung dra ka nga mindset, dra madula ang imo kahadlok nga maghambal sa tunga. Now, okay. Anong nami nga topic naton subong? Damo sa una mga pamangkot sa nagadebate pata sa plaza nga ang Diyos kuno nga ginatawag ara na sa Bible. Correct na siya nga ang Almighty God ara sa Bible. Pero sila nila kung ipahigad tang Bible or ang Biblia, anong prueba nga may Diyos gid ang kalibutan? Ipahigad ng Bible. Okay, so na-challenge ako before. So i-try naton tagaan sang depensa ang ina nga challenge, no? Imagine i-prove nga may Diyos ang kalibutan tapos ipahigad ng Bible. Okay. So magsiling kita, ako yung kapatigid ko nga may Diyos ang kalibutan with or without the Bible. Kaya kung tanaw na to, nabisan sa mga scientist, long before ang rocket sang India nakalapak sa bulan, nga wala tao, damo na mga experiences sa mga lain-lain nga mga astronauts or cosmonauts nga nag-travel sa space, nga isa lang ang ilang nakita. Ini nga mga scientist, mga hindi nilaglaw, mga maalam ini nga mga tinuga. Ang ilang nakita nga the more sila mag-explore sa universe, of course gagamit sila mga high-tech nga mga telescope, mga tanan nga mga technology ilang nagamit gintun-an nilang universe,
ang pag-revolve sa mga planets, 9 planets sa atong solar system. Wala binungguan ay very precise ang ilang nakita. Billions of galaxies. In fact, ang isa lang ka galaxy, mga something like 100 million stars. Ti ang aton nga sun, isa lang ni ka star. So sa isa ka galaxy, ang aton nga galaxy, according sa scientists, ang muning Milky Way galaxy, nabilong lang ang aton nga solar system. So isa ka galaxy, mga something like 100 million stars. So may ara pagid billions of galaxies, imagine, sa atong universe. So the more nila gina-explore kuno ang ini nga mga kaalam sa universo naton, the more sila makasiling. Bisan mostly sa mga ini nga mga scientists nga nag-explore sa universe, mga atheist, magsiling kita atheist, wala gapati sa Dios. Wala gapati nga may creator nga nag-exist. So but hindi nila ma-deny nga the more sila kuno mag-explore sang aton nga universo, the more sila gaka-convince sang isa ka hindi ma-deny nga kamatuoran nga may ara gid naga-exist nga kaalam. Okay? Anong kaalam? Wisdom. So that is one step na gamiton ta aton nga mind of wisdom. Kung may kaalam, if there is wisdom, there is a mind. If there is a mind, there is a person. Amo na siya. Kung may persona, meaning amo na siyang persona nga nagapossess sang ina nga kaalam. So meaning may ara gidya sang grand instructor, may ara gidya sang nagdirihir sang tanan. Bisan sa aton lang diri sa environment sa earth, bisan tanawon ta lang ang liver naton. Ang aton nga liver, pinakadako na sa nga organ sa lawas, na 2 kilos na siya. So sa aton findings sa mga scientists, in just 3 minutes ang tanan nga dugo sang lawas na nakalabay na sa liver. So ang daan nga dugo paglabay sa liver, of course kung daan na basura, dapat ginapilak na namo. Why na saya gina scrap sang liver ang daan nga dugo paglabay sa iya? Instead gina-recycle yun na, ginahimo yun na bile. Ang bile gaka-store sa aton gallbladder. Nga every time magkaon kita fats, gina-squeeze ang gallbladder niya kagulingon kag gwa ang bile, kaya mo na siya ang ga-emulsify sang fats nga aton ginakaon. So ang pamangkot, sino ang nagtudlo sa liver or sa atay naton nga ining daan nga dugo himuon niya bile, para every time magkaon kita fats, may ga-emulsify sang fats nga aton ginakaon. So hindi bala mga pinalangga ko nga mga audience, may ara gidya somebody nga balasulon. Ina ganing kanta nga siling niya bala nga I believe that someone in a great somewhere hears every word. So muna, so actually kiilan or tip of the iceberg lang ang mga gina-present ko sa tons of evidences apart from the Bible nga may ara gid exist nga grand instructor or manunuga nga ginatawag Diyos. So hasta lang ko mga pinalangga ko nga mga listeners. Till then, sugpunan tayo ini nga mga discussions sa dason.